Good morning mga katrupa. Magkakape tayo. Another day, another life. Another real talk. Another inspiration. Oh, kape ko walang asukal. Pistik lang, tig 3 piso. Ito yung almusal ko na. Sa loob ng 6 years. Mahigit. Ginagamit kong on off ng ano ko, mamurahing cellphone lang yan. Oppo tig 5,000. Ibibigay ko sa inyong inspirational views and insight ngayong araw. Tungkol sa pagbabago, mag-New Year tayo bukas, last day na ng 2025. Ang message po na yung experience ko sa buong taong 25. Huwag tayong matakot sa latagay. Huwag tayong matakot, sumubok, sumugal. Ang buhay natin ay sugal talaga. Life is a game. Kaya galingan na natin. Galingan na natin ang pagsusugal sa ating buhay kasi ang buhay natin ay laro. Life is a game. Let's play it well. Yan ang ano dyan. Sugal ang buhay. Ngayong 2026, isang araw na lang sa kalendar ng Roman Catholic kalendar yan ang ginagamit natin. Hindi yan totoong kalendar. Ang totoong kalendar ay Gregorian kalendar, yung sinusunod ng Judaism at saka ng Chinese. Dito sa Pilipinas ang sinusunod ay Catholic version o Roman kalendar. Ako naniniwala, mali yan. Ang totoong New Year ay nasa February 17, 2026. Ayon sa magbase tayo sa Roman kalendar nila. Advance ito. Pero dahil yan ang ginagamit dito sa Pilipinas, lalo sa buong mundo kasi naging makapangyarihan imperyo ang Romano Katoliko. Romano Katoliko Kandado. Naging imperialista yan. Kaya sila ang nag-ano ng kalendaryo. Ngayong 2026, ang wish ko at advice sa inyo ng mga nakikinig ay maging open-minded tayo. Huwag tayo agad mag-judge. Huwag tayong judgmental. Ano man ang naririnig natin, mag-research tayo at pag-aralan natin mabuti. Gamitin natin yung ating utak at saka puso. Yan ang pinakamatindi dyan. Saka huwag tayong matakot maghanap ng katotohanan. Diyan namatay si Rizal sa paghahanap ng freedom at katotohanan. Diyan siya namatay. Lahat ng mga bayani diyan namatay. Gusto rin natin maging isang bayani. Kahit hindi man natin mapantayan yung mga bayaning namatay na nasa libro. Sundin natin yung ano nila, yung prinsipyo. Hanapin natin ang katotohanan, manindigan tayo sa katotohanan, gumawa tayo ng mabuti. Yan lang kasimple. Ang pera at material na bagay ay kuwan na lamang yan, bulak-bulak. Ito sa flowers, dekorasyon ng buhay. Dekorasyon lang yan, hindi yan ang pinakabuod ng buhay natin. Huwag tayong matakot maghanap ng katotohanan. Huwag tayong matakot magbago.
Lalong-lalo, huwag tayong matakot mawala ng kaibigan. Huwag kayong matakot mawalan kayo ng kaibigan na maimpluwensya, mayaman, matalino, may power sa gobyerno, may power sa simbahan. Huwag kayong matakot. Ang pakikisama ay may hangganan yan. Pag alam nyong sa sarili nyo mali na yan, putulin nyo yan. Putulin nyo yung relasyon nyo. Classmate mo man yan, batchmate, kababata, kaibigan, kamag-anak, kapatid. Kahit kapatid mo, kahit magulang mo, kung alam mo mali, putulin mo. Kasi toxic yan eh. Toxic yan. Ang tao ngayon gusto nila, sila lang intindihin mo. Ikaw, walang pakialam sa'yo yan. Ay hindi pwede. Ang buhay ay katulad ng isang tabak. Tabak ng itak. Parating double blade yan, double sword. Hindi pwede na ikaw lang. Kailangan kabilaan yan, balance. Balance of life yan. Pag masyado kang mabait, abusuin ka. Pag masyado kang matapang, ikaw nang nag-aabuso. Dapat nasa gitna ka. Walang taong perpekto. Tandaan nyo yan. Pero ang pinaka malupit sa lahat ay yung wala ka ng prinsipyo. Ang labas mo dyan, joker. Yung joker nga, vlogger nga, kumita pa eh. Kaya dahil yung mundo ngayon ay baliw na ang mga tao sa mundo. Iba na, gusto ng mga tao yung mga naghuhubad-hubad. Yung mga vlog na nasa demonyo na. Yung mga walang kabuluhan, yan gusto ng tao. Tandaan nyo, kunti na lang ang pinipili ng Diyos na masama yan sa kaharian niya. Kunti na lang. Yung kalidad ng tao ngayon, material, alipin ng material, alipin ng pera. Dapat ang pera at material na bagay alipin mo. Hindi yan masama na magkapira ka. Hindi masama na magkaroon ka ng mga material at saka posisyon. Pero gamitin mo yan na makatulong ka sa kapwa. Gamitin mo yan na maka-inspired ka at makapagbigay ng mga mensahe. Makapagbago ng isip at damdamin ng tao tungo sa Diyos at tungo sa katarungan at magandang prinsipyo sa buhay. Dapat hangarin mo yung pamumuhay ng bayani. Yan dapat. Huwag kayong matakot. Mamamatay rin tayo lahat. Matakot pa tayo. Tagal na tayong nagpa-practice mamatay. Pag natulog ka sa gabi, hindi mo na alam kung gigising ka pa. You are practicing to die already. Ganun yun. Sana may nakuha na naman kayo. Ako nga, mahirap. Walang-wala. Pero yung nabibigay ko dito ng mga kaalaman sa vlog ko ay hindi mabibili ng pera. Tandaan nyo. Pero dito, kung nanonood ka lang, nakikinig na masama kang tao, plastic ka, hindi ka dito tatagal kasi tatamaan ka dito. Yung mga follower ko, saludo ako dyan kasi sulit yan. Ibig sabihin, magandang kalidad yan. Hindi ako tumitingin sa ilang milyon sila. Tinitingnan ko dito. Sigurado ako na yung nakikinig sa akin ay gusto ng katotohanan. Gusto ng katotohanan, gusto ng lihim na kaalaman. Dito yan. Hindi ko sinasabi na ako ng pinakamagaling. Ang sinasabi ko, mayroon din akong kaalaman na hindi alam ng iba. Kayo rin, may mga kaalaman din kayo na hindi ko alam. Kaya dapat open-minded tayo. Yung mga toxic na ideya ay tapon natin. Yung mga ginto na ideya ay pasok natin sa puso't isip natin, mga kapatid. Another day, another life. Isang araw na lang bukas. Pag New Year na yung nagpapalo ng Roman Catholic calendar. Yan. Bye-bye. I love you.